Sa Belle's POV, sinamahan ako na senyorito sa grocery pagkatapos niyaya niya akong kumain sa labas. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko na may lumapit na babae at yumakap sa kanya. Lumabas ako, doon ko na lang siya hinintay. Pakiramdam ko kasi makakaistorbo lang ako sa kanila. Di rin nagtagal lumabas sa senyorito dala ang pagkaing binili niya. Hinila niya ako papunta sa parking lot. Parang baliwala lang sa kanya ang tingin ng mga tao roon. Pagdating namin sa kondo niya, inayos ko na ang mga pinamili ko. Pasalamat din ako dahil wala siyang binili kanina. Excited na talaga akong umuwi sa amin. Pumasok siya sa kwarto ko, tinalok niya ako ni Atid bukas, pero hindi ako pumayag. Ayaw ko siyang abalahin. Nainis pa to sa akin at lumabas na dahil kakain na raw kami. Kung dati naiinis ako kapag masungit siya, pero ngayon, ang gwapo niya kapag nagsusungit siya. May mali na yata sa paningin ko. Mag-iipon na ako, baka kailangan ko na ng salamin sa mata. Lumabas ako dahil kung ano na mga naiisip ko. Tahimik kaming kumakain. Nagtatampo kaya talaga siya? Na matapos kami, pinabalik niya na ako sa kwarto. Para tapusin ko raw ang ginagawa ko. You can go to your room now. I can handle this. Sabi niya. Ako na po. Nakakaya na po sa inyo. Sabi ko. Don't be stubborn. Sabi niya. Ako na po. Wala ako nagawa kundi iwan sa kanya mga hugasin. Bahala na siya. Ginusto niya yun eh. Pagpasok ko, inayos ko ng mga natitirang gamit na dadalhin ko. Konti na lang din naman kaya mabilis lang akong natapos. Pumasok ako sa banyo dahil nanlalagit ang pakiramdam ko. Nagbabad ako ng kaunti sa bathtub. Ang syala kasi dito may pa-bathtub pa ako eh. Paglabas ko, hindi ko inaasahan, pumasok pala sa senyorito sa silid ko. Naka-boxer shorts lang to at nakasuot ng maluwang na sando. Kinabahan na akong bigla. Senyorito, ano pong ginagawa ninyo rito? May kailangan po ba kayo? Nauutal na tanong ko sa kanya. Nakatingin lang to sa akin, lalo siyang gumagwapo dahil ang pungay ng mga mata niya at para akong hinihigop ng tingin niya. Unti-unti itong lumalapit sa akin. Ako naman ay nanatili lang sa kinatatayuan ko. Habang nakawak sa towel nakapulupot sa aking katawan, natatakot din ako na mahulog to. Mabilis tong nakarating sa pwesto ko. Inisang hakbang lang niya ako sabay sakop sa nakaawang kong labi. Tinagon ko naman to. Masasabi kong nasasanay na ako sa pahalik-halik niya lagi sa akin. Patuloy kami sa paghahalikan. Panabay pa ang aming ungol at di ko na malay na tanggal na pala ang towel na nakapulupot sa katawan ko. Hindi ko lang alam kung alin ang uunahin kong takpan, ang dibdib ko ba o ang kabibi ko. You're beautiful, babe. No need to hide that. Sabi niya gamit ang nakakaakit na boses. Senyorito, hindi ba po ako handa sa ganitong bagay? Kabadong sabi ko sa kanya. Trust me, babe. Hindi pa natin gagawin yun ngayon. Sabi niya sa akin. Natatakot po ako eh. Saad ko pa sa kanya. Don't be scared. We're just doing the first base. Paliwanag pa niya sa akin. Kahit kabado ako, nagpaubaya ko sa mga gusto niyang gawin. Binuhat niya ako at inihiga sa kama. Hinubad din niya ang suot niyang sando kaya't kitang-kita ng dalawang mata ko kung gaano kaganda ang katawan niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong katawan. Senyorito? Hindi ko mapigilang sabi. Just call me babe. Stop calling me senyorito. Sabi niya sa akin. Ayon sa narinig ko, sobrang sakit daw kapag unang beses na makikipagtalik ang babaeng birhen pa. Pero sabi niya hindi pa naman yung gagawin kaya magtitiwala ako sa kanya. Pero dapat nga ba ako magtiwala sa kanya? Bigla ako nagdalawang isip. Senyorito, ano pong ginagawa ninyo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. I'm eating my dessert. Sobrang init naman na naramdaman ko ngayon na may konting hiya. Ngayon ko lang kasi nalaman na pwede pala tong kainin. Hindi ko mapigilang hindi umungol. Ano ba tong ginagawa mo, senyorito? Senyorito, naiihina po ako. Awat po muna kayo. Sabi ko sa kanya. Tinapik-tapik ko ang balikat niya para patigilin siya pero hindi to nakinig at pinagigihan pa ang ginagawa. Ilang saglit pa'y sabay naming narating ang rurok. Tumabi ito sa akin at nagkumot kaming dalawa. Kinuha niyang ulo ko at pinahiga niya sa braso niya. Good night, Manang. Malambing na bulong niya sa tenga ko. Tayong sagot ko sa kanya dahil antok na talaga ako. Hindi ko na kaya pang imulat ang mga mata ko. Magkatabi kaming natulog habang magkayakap. Nagising ako alas 7 ng umaga. Wala na akong katabi. Sana kaya yun? Pumasok ako sa banyo para maligo dahil mamalang alas 9 na ang biyahe ko. Paglabas ko, wala pa rin siya. Nasa kwarto kaya niya siya? Umupo ako at nagsimulang kumain. Natapos na lang ako, wala pa rin siya. Malapit na ako umalis pero wala pa rin siya.
Ano yun, pagkatapos niya akong kainin, i-ghost niya ako? Bahala nga siya. Kausap ko sa sarili ko. Nilabas ko mga gamit na dadalhin ko. Kaya ko naman buhatin kaya lumabas na ako. Inayos ko munang lahat bago ko bumiyahe papunta sa bus station. Pagdating ko sa estasyon, naghintay pa ako ng kaunti. Panaytingin ako sa cellphone ko. Nagbabaka sakaling itetext niya ako pero wala. Umasa ka naman. Bakit? Sino ka ba? Bulong na isang parte ng utak ko. Tama nga naman to. Sumakay na ako sa bus dahil aalis na. Naupo ako sa malapit na bintana. May tumabi sa aking lalaki. Nakasato ng sombrero na at jacket, may face mask din to. Di ko naman to pinansin dahil naantok ako. Bala kong umidlip pero nagulat ako nung gisingin ako ng konduktor na nasa bahay na namin ako. Napasarap ang tulog ko. Ang bango kasi ng katabi ko eh. Bumaba ako at naghanap na masasakyan na tricycle. Dahil malayong bahay, kailangan ko upuhin ang tricycle. Paggabi na ako nakarating sa bahay namin. Nagulat ako kasi may mga kahong malalaki sa labas ng bahay. Pagpasok ko, abala sa inay sa pag-ayos ng mga grocery at ng mga gamit. Inay, nandito na po ang maganda ninyong anak. Masayang sigaw ko. Sabel, anak. Sinilubong ko si inay na isang mahigpit na yakap. Sobrang namiss po kita, inay. Saad ko sa kanya. Ako rin anak, sobra kitang namiss. Nakangiting sabi ni inay sa akin. Pumasok ako ng bahay. Nay, saan po nanggaling ang mga to? Tanong ko sa kanya. Sa Maynila anak, kanina may dumating na truck. Punong-puno ang mga malalaking kahon. Ang sabi galing kay Karim Morales. Sabi ni nanay. Po? Kay senyorito po? Di makapaniwalang sabi ko. Di ba anak, Morales ang apelido ng pinagtatrabahuhan mo sa Maynila? Opo, inay. At pangalan po yun ni senyorito. Saad ko kay inay. Naku, nakakaya naman anak. Sabi ni inay. Saglit lang po nay, lalabas lang po ako. Paalam ko kay inay. Lumabas ako, tinatawagan ko siya pero nagring lang ang phone niya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya to. Ito na ang bayad niya sa pagkain niya sa akin. Buwisit siya. Pagkatapos na nangyari, hindi nagpakita at ang malala nagpadala pa. Humanda talaga siya kapag nakabalik ako sa Maynila. Saan na ngayon ilalagay ang ibang mga gamit? Hindi naman kasi malaki ang bahay namin. Sumakit biglang ulo ko sa mga pinagagawa niya. Masaya kami naghapunan ni inay kasamang kapatid kong lalaki. Kasalukuyan akong nandito sa salid ko. Sobrang namiss ko ito kahit na maliit lang to pero malinis pa rin dahil palaging nililinisan ni inay. Silip ko ulit ang phone ko pero wala pa rin. Tinatawagan ko siya pero panay rin lamang ito. Nakakainis ka? Sigaw ko dahilan para pumasok sa inay sa kwarto ko. Ano nangyari anak? Tanong niya sa akin. Wala po inay, may ipis lang po akong nakita. Sagot ko sa kanya. Matulog ka na anak, alam ko pagod ka sa biyahe. Sabi niya sa akin. Okay po nay, kayo rin ho magpahinga na. Saad ko sa kanya. Nang umalis si inay, nahiga na ako at nakatulog agad. Nagising ako sa ingay sa labas. Para kasi nagkakagulo sila. Bumangon na ako. Paglabas ko ng silid, ang dami ng tao sa labas. Nay! Tawag ko kay inay. O anak, gising ka na pala. Sabi niya sa akin. Bakit parang maraming tao sa labas? Tanong ko sa kanya. Mabuting at gising ka na kasi may bisita tayo. Mag-supply ka muna at isipin mo kung sinong nandyan. Saan niya sa akin? Ako na may naghilamos muna tagsuklay ng buhok. Pagkatapos lumabas na ako para silipin kung sinong pinagkakaguluhan nila. Nakita ko mga kababata ko kilig na kilig. Halos magtatalon na sa kilig. Sinundan ko ng tingin kung sino bang tinitingnan nila. Halos matumba ako sa pagkabigla na makita ko kung sino nagsisibak ng kahoy. Nang mahimasmasan ako'y mabilis akong lumapit sa kinitatayuan niya. Napatigil ito sa pagsisibak. Good morning. Nakangiting bati niya sa akin. I'm having my vacation. Sagot niya sa akin. Vacation? Dito? Bakit di ka nalang pumunta sa ibang bansa kung magbabakasyon ka? Ines pang sabi ko sa kanya. Kakarating ko lang pero parang ayaw mong nandito ko. Himig na nagtatampo ang tono ng boses niya. Ayaan mo ng kapatid kong magsibak niyan. Di ka naman sanay sa ganyang gawain eh. Saka nakaubad ka pa kaya pala marami kang audience. Sabi ko sa kanya dahil naiinis na talaga ako. Lumapit ito sa akin at bumulong. Later babe, tulungan ko lang kapatid mo. And no need to worry because I am only yours. Mapangakit na bulong niya sa tenga ko. Namula naman ako sa sinabi niya. Tuwing babe ang tawag niya sa akin, kinikilig ako ng very light. Talaga bang very light lang? Tanong ng kontrabida kong utak.
Oo, light lang. Huwag kang kontrabida dyan. Saway ko naman. Naku, si ate kinikilig kay senyorito. Panunokso ng kapatid ko. Tumigil ka, bunsoy. Bahala nga kayo dyan magsibak kayo buong araw. Inasasabi ko bago pumasok sa loob ng bahay. Hinanap ko kagad si nanay at nandun pala sa kusina. Nagluto ng umagahan namin. Nay, bakit naman ho inayaan ninyong magsibak sa senyorito? Tanong ko dito. Pinigilan ko nga anak pero mapilit siya eh. Nagpaalam din siya sa akin. Saad ni inay. Po? Nagpaalam po tungkol saan? Kabadong tanong ko. Na sasama daw siya sa bakasyon mo. Nais daw mag-relax dahil sabay palang mag-uumpisa ang pasukan ninyo dahil magiging guro mo siya. Pahayag ng inay. Ganun po ba? Sige po inay, maliligo na po ako. Paalam ko sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto, umupo muna ako sa papag ko. Bakit ba ako nag-aalala kung kakayanin niya dito? Gusto niya to, kaya bahala siya. Saad ko sa sarili ko bago ko nagdesisyon na lumabas at pumunta sa maliit naming banyo na nasa labas ng bahay. Karim's POV. I planned everything. Maaga akong gumising para ayusin ang mga gamit na dadalhin ko sa bakasyon ko. Halikan ko muna siya bago ko lumabas sa salid niya. Naninibago ko sa sarili ko dahil may ganito pala akong side. Ngayon naisip ko paano kami sa university kapag ganito na sobrang attached na ako sa kanya. Madalas mainitin ang ulo ko pero pagdating sa kanya, ibang ulong umiinit lagi. Bahala na pero gusto ko nang makasama si babe ko. Babe, syempre ako na nagdesisyon. Until now, I cannot believe that we do the first base. Nagre-react na naman ang junior ko kapag naalala ko nangyari. Kahit gaano ko gamitin na siya ay pinigilan ko dahil alam kong hindi pa siya handa. And I respect her decision. Ayokong pilitin siya. She is so young and innocent. Tinawagan ko ang grocery store na ipadala na ang mga gamit at groceries sa bahay nila sa probinsya. Sinadya ko na hindi magpakita sa kanya. Tinawagan ko ang sekretary ko. Yes, you heard it right. I have my own secretary. He's one of my trusted people in the company. After 3 years, I need to go back and work in our own company. Yun ang pinag-usapan namin ni Daddy bago niya ako payagan na magturo sa university. Umalis na to sa kondo kaya palihim ko siyang sinusundan hanggang makarating kami sa bus station. Sinabihan ko ang driver na sundan lang ang bus sa sinasakyan namin. Todo disguise pa ako para lang di niya ako makilala. Tumabi ako sa kanya. Ilang sandali pa'y nakatulog na to. Hinayaan ko lang siya hanggang ako na ay nakatulog din. Ginising ako ng konduktor kagaya ng bilin ko sa kanya. Bumaba at ako na nagmaneho ng kotse ko. Pinabalik ko ang driver ko sa Maynila. Naghanap ng pwede kong matuluyan ngayong gabi. Nagbook ako sa hotel dito sa mansyon mismo sa bayan. Bala ko kasi bukas ng umaga pupunta ako sa kanya. Nakahiga ako ngayon sa kama nang bigla tumunog ang phone ko. I really wanted to answer her calls pero pinigilan ko ang sarili ko. Kapag sinagot ko siya masasayang ang lahat ng plano ko. I turned off my phone and I decided to sleep. I woke up early. Dumiretso ko kaagad sa lugar nila. Ang layo pala talaga sa bayan. Magandang umaga ho, pwede ho ba magtanong? Tanong ko sa isang matandang babae. Magandang umaga din ho sa inyo sir, may hinahanap ho ba kayo? Tanong niya sa akin. Saan pong bahay ni Sabrina? Tanong ko. Si Isabel ho? Dumiretso lang ho kayo sa pinakadulo ho ang bahay nila. Sabi niya sa akin. Maraming salamat po. Saad ko dito. Wala ho yun. Kahapon na dumating siya galing Maynila. Kung hindi niyo humamasamain kaano-ano niyo ho si Isabel? Tanong niya sa akin. Maniligaw ho niya ako. Sagot ko sa ginang. Ay, napakaswerte naman Isabel at napakagwapo ninyo. Sabi niya sa akin. Ngumiti lamang ako at nagpaalam na. Kinakabahan ako pero narito na ako. Aatras pa ba ako? Isang terror na professor kinakabahan. Hindi ka natatakot sa iba sa nanay ng babe mo? Takot ka? Saad ko sa sarili ko. Bumaba ako ng kotse ko at naglakad papunta sa bakod nila. Magandang umaga po. Bati ko sa nanay niya. Magandang umaga din po. Anong kailangan nila? Tanong niya sa akin. Dito ho ba nakatira si Sabrina? Tanong ko para makasigurado. Opo, dito po. Ano pong kailangan niyo sa anak ko? Nice to meet you po. Ako po si Karim Morales. Pakilala ko sa kanya. Naku, kayo po pala sa senyorito. Pasok po kayo. Pasensya ho kung natagalan bago kayo pinapasok. Hindi ko ho kayo agad nakilala. Aniya sa akin. Wala pong problema, Nay. Sabi ko sa kanya.
Pumasok kami sa maliit nilang bahay. Maraming salamat ho sa pinadala ninyo kahapon at pasensya na ho kayo kung maliit lamang ang bahay namin, sabi ng nanay ni Isabel. Nay, papayag ko ba kayo na dumito muna ako? Sasabay na lang po si Sabrina sa akin pagbalik ko ng Maynila. Kaagad na paalam ko sa kanya. Po? Ay naku, baka hindi po maging komportable kayo dito, senyorito. Nay, wag niyo na ho akong tawagin senyorito. Karim na lamang ho, sabi ko kay nanay. Hindi naman po pwede yung senyorito, aniya sa akin. Pwede ho, Nay. Nandito po ako para magbakasyon. Saad ko sa kanya. Ikaw ang bahala, anak. Hayaan nyo na lang siyang matulog muna. Sabi ko kaya hindi na rin ito tumuloy. Nakilala ko rin ang bunso niyang kapatid. Magsisibak ito ng kahoy kaya lumabas din ako para lang tulungan siya. Ako na po, senyorito. Kaya ko na po ito. Saad niya sa akin. I am fine. I want to experience this kind of stop and peace. Stop calling me senyorito. Just call me kuya. Sabi ko sa kanya. Ikaw pong bahala kuya. Basta wala akong kinalaman dito. Hinubad ko ang suot ko na t-shirt. Nagsimula na kaming magsibak. Nag-enjoy ako sa ginagawa ko at hindi ko namalayan ang pagdami na ng mga tao sa paligid. Napatigil ako na lumapit siya at tinarayan ako. Natawa na lang ako at sinabi sa kanya na kanya na lamang ako. Kung wala sigurong tao sa paligid, ay kanina ko pa siyang hinalikan. Nagdadabog itong pumasok sa loob ng bahay nila. Ako naman, abala na lang ulit sa pagsisibak. Pagkatapos nagigib naman kami ng tubig. Nang buksan ko ang pinto ng banyo, nagulat ako nang harapin ko siya. She is a goddess. Nagiinit ako pero kailangan ko yung pigilan. Dumukwang lang ako ng lalong. Harapin ko siya. Halikan ko siya bago ko umalis para naman mag-igib na. Susulitin ko ang bakasyon ko na kasama siya and I will make sure na worth it ang isang linggo ko dito. Sa Belle's POV. Paglabas ko ng banyo namin, pumasok na ako sa loob ng bahay. Nakaupo na ngayon si Manong habang nakikipag-usap kay nanay. Tahimik ako umupo sa tabi niya. At nang lumingon ito, nakangiti sa akin. Ano kayo nakain nito at panay ang ngiti? Tanong ko pa sa sarili ko. Yung inis ko sa kanya nadagdagan sa ginagawa niya dahil sa pangiti-ngiti niya. Umusod to sa tabi ko at bumulong. Ang ganda mo, babe. Pabulong niyang sabi na halatang nangaasar. Namula naman ako at kinurot siya kaya't napatingin sa amin si nanay. Ako naman nagkunwaring walang alam. Okay lang ho ba kayo, senyorito? Tanong ni nanay. Opo, nay. Meron lang nangurot. Nakagat ata ako ng langgam, nay. Sagot niya kay inay. Nako, pasensya po. Ganito talaga sa amin. Minsan may naliligaw na langgam. Saad pa ni inay. Okay lang po. Cute naman po yung langgam. Sagot niya kay inay habang sa akin naman ang tingin. Sa inis ko, inirapan ko siya. Pero ngumiti lamang sa akin. Tumayo ako at pumasok na ng silid ko. Nagulat ako na pagpasok ko ay may yumakap sa akin mula sa likuran ko. I miss you, babe. Pabalong na sabi niya pa sa tenga ko. Ito na naman ang puso ko. Ang bilis na naman ang tibok niya. Hindi ako sumagot sa kanya pero ramdam ko ang labi niya sa leeg ko. Senyorito, anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Dito sumagot at patuloy lamang sa paghalik sa leeg ko. Pinipigilan ko ang sarili kong makalika ng anumang ingay dahil sala sa labas si Inay at si Bunsoy. Pinihit niya ako paarap sa kanya at kinabig niya ako sabay sakop sa labi ko. Malalim at puno ng pananabik ang bawat halik niya sa akin. Tinagon ko naman ito dahil sa aminin ko man o sa hindi. Sobrang namiss ko ng halik niya. Pinasok niya ang kamay niya sa bulsa ko sabay pisil ang dibdib ko. Pakiramdam ko na babasa na naman ang panty ko kahit pabagong ligo nga lamang ako. Nasa kasarapan na kami ng ginagawa namin nang marinig kong tinatawag na kami ni nanay para mag-almusal. Anak, mag-umagahan na tayo. Hindi po pwedeng hindi kami lumabas. Senyorito, kakain na po tayo. Awat na po, pagpapatigil ko sa kanya. I want more, babe. Mahinang anas pa niya. Hindi pwede. Sige na, mauna ka na dun. Pinauna ko siya dahil magpapalit pa ako ng panty ko. Lumabas naman to pero para napilitan na. Paglabas ko, nasa hapagkainan na sila kaya umupo ako sa tabi niya. May mahabang sa pinatela ang mesa namin at malayang kamay ni Manong na kasalukuyang nasa hita ko.
Hinahampas kong kamay niya para patigilin siya, pero sadyang matigas ang ulo niya dahil hindi pa rin siya tumitigil. Binilisan kong tapusin ang kinakain ko para makaalis na ako sa tabi niya. Hindi ko akalain na sa likod ng pagiging masungit niya ay may ganito siyang side. Maloloko na lang ako sa ginagawa niya eh. Bukas, fiesta sa bayan, kaya gusto kong pumunta doon mamayang gabi. Masaya kasi dahil mayroong sayawan. Madalas kasi kasama ko ang tatlo kong kaibigan na sina Roda, Nemya at Ella. Minsan ako nahihiya dahil ang gaganda nila at nasa panahon ng forma, samantalang ako parang manang. Ang sabi sa akin ni Bunso, nakita daw niya si Nemya kanina at sinabi nito sa kanya magkikita kami mamaya sa plaza. Sobrang namimiss ko na ang mga kaibigan ko kaya't sinubukan ko magsuot ng maayos na damit. Buong maghapon, wala kaming ginawa, kundi umupo at minsan nag-uusap. Si Inay nakikipag-usap kay Senyorito at ako naman, tahimik lang na nakikinig. Inay, mamayang gabi pala, pupunta ako ng bayan para makipagtagpo sa mga kaibigan ko. Paalam ko. Nakita ko naman ang pagkunot ng noo ni Manong. Mukhang seryoso ito na dito siya titira sa amin at magbabakasyon. Isama mo si Karim anak para naman maranasan niya ang sayawan at bukas ay pumunta naman kayo sa fiesta. Sa syudad kasi may mga bar ang gamikan. Maganda na habang nandito siya ipasyal mo siya. Saad sa akin ni nanay. That's a good idea, Nay. Para naman masulit ko ng bakasyon ko. Nakangiti ko pang saad kay Inay. Ano pa bang magagawa ako kundi ang sumang-ayon na lamang? Opo, Nay. Tanging sagot ko pa. Paano ba ako magsasaya kung kasama ko siya? Bigla tuloy akong nalungkot at nahiya dahil kapag sumasayaw pa kami ng mga kaibigan ko, parang wala nang bukas. Magagaling kaming sumayaw pero ewan ko ba? Kapag nasayawan kami para kaming ewan ko sumayaw. Yung tipong walang pakialam sa mundo? Sumapit ang hapon, nag-ayos na ako para pumunta kami sa bayan. Nagsuot ako ng isang bulaklaking bestida na tinernohan ko pa ng flat sandals. Paglabas ko pa ng salid ko, mumungad agad ang gwapong mukha ni Manong. Kailan na ba siya pumangit? Tanong ko rin sa sarili ko. Tara na, alis na tayo. Aya ko sa kanya. Why are you wearing like that? Kurot doong tanong pa niya sa akin. Pangit ba? Ngayon lang kasi ako nagsuot nito eh. Saad ko pa sa kanya. It's not pangit babe pero magpalit ka kasi agaw pansin ka. Pabulong pang sabi niya sa akin. Ayoko nga. Saad ko sa kanya at naon nang lumabas ng bahay. Nilingon ko siya at nakita ko pang naiinis ito dahil inihimas niya ang batok niya. Ilang sandali pa sumunod din naman to pero hindi na ito umimik pa. Sumakay kami sa tricycle pero tahimik pa rin ito. Na makarating kami sa bayan, bumaba na kami sa mismong plaza. Si Manong ganun pa rin dahil tahimik lamang siya. Naglakad ako papunta sa dating tagpuan namin ng mga kaibigan ko. Medyo madilim na kaya marami na ang tao. Nang matanaw ko siya ay tinawag ko pero hindi nila ako pinansin dahil sila'y nakatula at alam ko ang dahilan. Sa buod ng gwapo ko mukha, Hoy! Sigaw ko sa kanila. Ay palaka ka! Saad ni Ella. Ikaw na ba yan, Fernie? Di makapaniwalang tanong sa akin ni Roda. Sino pa ba? Siyempre, the one and only Badoy na Fernie. Masayang sagot ko sa kaibigan ko. Bagay siyang besida mo. Puri naman sa akin ni Nemya. Nahalungkat ko lang to sa baul. Pabiro ko pang sabi kay Nemya. Lumapit sila sa akin na kunwari, nag-group hug kami. Pero ang totoo, bubulong lamang talaga sila. Fernie, pakilala mo naman kami sa lalaking kasama mo. Ang gwapo niya, sobra. Kinikilig na sabi pa nila. Tumingin ako sa paligid. Dahil itong si Manong parang naging instant artista dahil sa mga mata ng mga babaeng kilig na kilig. Hindi namin namalayan tumambay ng mga babae malapit sa pwesto namin para lang titigan siya. Dahil naiinis ako, hinata ko siya papalapit sa akin. Fernie, meet my senyorito Karim. Pakilala ko pa sa kanila. Senyorito, mga kaibigan ko po, si Nemya, Roda at Ella. Hi girls! Maiksing bati niya pero ngumiti naman kaya itong mga lukarit kong kaibigan ay kinilig. Hi din sa'yo, senyorito. Sabay bati nila sa may malawak ng ngiti sa mga labi. Bumulong sa aking bakla si Manong. I told you magpalit ka pero hindi kita nakinig.
Gustong-gusto kong dukutin ang mga mata ng mga lalaki nakatingin sa'yo. Gigil pang sabi niya sa akin. Tinignan ko lang siya ng masama. Siya nga tong madami nakatingin. Parang sarap siyang sagutin eh. Pero pinigilan ko na lang ang sarili ko. Umalis na kami doon at nagsimula ng mag-ikot-ikot. Pero nagulat pa ako na may biglang yumakap sa akin. I miss you, Sabrina. Sabi ng boses na kilalang kilala ko. Nagulat talaga ako na may yumakap sa akin. Kilala ko ang boses niya at sigurado ko siya nga ang bumitaw ito sa akin. Laking tawa ko. Joaquin! Tawag ko sa pangalan niya. Sabay yakap ulit sa kanya. Nakauwi ka na pala? Masayang sabi ko pa sa kanya. Yeah, how are you, Sabrina? Tanong niya pa sa akin. Okay naman ako. Ikaw, kamusta ka na? Tanong ko ulit sa kanya. Nanggaling kasi ito sa States. Tuwing bakasyon palaging pumupunta sa ibang bansa. Anak ng mayor namin ni Joaquin. Kaklase ko siya dati at naging magkaibigan kami. Ang totoo niyan, crush ko siya dati at hindi naman yung lingid sa kanya. At halos lahat ng kaklase ko alam yon kaya madalas ako nabubuli dahil doon. Di ko na malayan na pasarap na pala ang kwentuhan namin. Hinampas ako ni Rhoda. Aray, Fernie, ang sakit ha. Reklamo ko sa kanya. Naku, Day, yung senyorito mo nag-walk out na. Kasi naman nakita mo lang si crush, nakalimutan mo ng boss mo. Mahinang sabi niya pa sa akin. Agad ng laki ang mata ko sa sinabi niya. Saan sa banda pumunta? Tanong ko sa kanya. Doon po banda, Nay. Sagot ni Nemya habang may ngiti sa labi at sabay turo doon sa madilim na direksyon. Naku, pasensya ka na, Joaquin, ha? Kailangan ko sundan ng boss ko eh. Paalam ko sa kanya. I will go with you. Sabi pa niya sa akin. Ako na lang. Babalik din ako kaagad. Paalam ko sa kanila pagkatapos ay dumiretso na ako doon sa pinuntahan ni Manong. Alam ko na naiinis to na nag-walk out. Mainitin pa naman ang ulo noon. Nakita ko to nakatayo sa madilim na parte ng plaza kung saan walang tao. Senyorita, anong ginagawa ninyo rito? Tanong ko sa kanya. Hindi to nagsalita at tumakno na parang wala lang ako dito at hindi ako naririnig. Senyorito, pasensya na po kayo. Masarap pong kwentuhan namin ng crush ko eh. Sabi ko sa kanya. Crush ha? What are you doing here? Go back to your crush. Kalmadong sabi niyang mahihimigan mong galit sa boses niya. Crush ko dati. As in, dati hindi na ngayon ha? Paliwanag ko pa sa kanya. Why are you still here? Bumalik ka na doon. Naiinis na sabi niya habang itinataboy ako. Bakit mo ba ako pinapabalik doon? At bakit magalit ka? Naiinis pang tanong ko sa kanya. Don't worry, I'll be going back to Manila tomorrow. Sabi niya sa akin. Ha? Akala ko ba sabay tayong babalik? Hindi ko mapigilang itanong iyon sa kanya. I have no reason to stay here. Sagot naman niya sa akin. Di ako nagsalita, tinawakan kong malambot na kamay niya. Sige, mas mabuti yung bumalik ka na sa Manila bukas. Tara na, umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Sabi ko sa kanya at saka ngumiti. Ngumiti ako kahit alam kong peke lang dahil nalulungkot ako. Akala ko kasi mamamasyal pa kami nito pero mali ako eh. Mukhang galit talaga siya dahil gusto na niyang bumalik. Nalungkot akong bigla dahil ngayon lang ako nakauwi sa loob ng 2 buwan at alam kong ito lang pagkakataon ko na magsaya pero nasira pa. Bumalik muna ako sa mga kaibigan ko para magpaalam. Mga Frenny, uuwi na kami ha? Paalam ko sa kanila. Sige, baka kasi hindi sanay sa ganito yung boss mo eh. Oo nga eh, kaya iuwi ko na lang siya. Sagot ko sa kaibigan ko. Makita na lang tayo sa Manila, Frenny. Sad sa akin ni Ella. Sige, mauna na kami sa inyo. Sorry talaga ha. Joaquin, naalis na ako. Bye! Paalam ko sa kanila. Bumalik ako sa peso ni Senyorito. Tara na po, uuwi na po tayo. Pagaya ako sa kanya pero hindi to umalis sa akin natatayuan niya. Ako naman ay nagtataka sa kanya kaya nilapitan ko siya. Karim's POV. This is my first time to experience the provincia vibes and it sounds interesting according to nanay. Lahat ng excitement ko nabura na parang bula. Hindi ko ginusto na binago niya ang pananamit niya. Agaw pansin din ang maputi niyang hita. Baka kapag hindi ako nakapagpigil ay mapaaway pa ako. Hindi ko siya pinapansin dahil inis ako at naakit ako sa kanya. Nakita ko ang mga friends niya. Maaga siyang nakipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Para may biglang yumakap sa kanyang lalaki. Hindi ko alam ang mararamdaman ko at parang gusto ko siyang hatakin.
Ilayo sa lalaking ko'y kaedad lang niya. Gusto kong baliin ang mga braso nito. Naging abala to sa pakikipag-usap at nakalimutan na nga ata ako. Alam ko na may gusto sa kanyang lalaki base na rin sa tingin niya. Wala sa sariling naglakad ako papalayo sa kanila. Puwisit, kakainis. Mura ko habang naglalakad papunta sa madilim na bahagi ng plaza. Gusto ko nga ikalma ang sarili ko eh. Para ba akong sasabog? Nagsiselos ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Ilang sandali pa ay sumunod siya sa akin. Gusto ko siya makasama pero base sa narinig ko, crush niya ito. Tama nga ako, may gusto siya sa lalaking yon. Wala sa sariling sinabi kong babalik na ako ng Maynila. Dahil sa sinabi ko, nagpaalam siya sa mga kaibigan niya na uuwi na kami. Gusto ko pa santukin ang sarili ko dahil bigla na lang lumabas sa bibig ko. Naaalis ako. Bigla ako na konsensya dahil alam ko na gustong gusto niyang magsaya ngayon. Dahil kapag bumalik na kami, tiyak na mamiss niya na ang mga ganitong ganap. Akmang aalis siya nang hatakin ko siya palapit sa akin. Sabay yakap ko. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Aaminin ko na. Sobrang nagsiselos ako kahit di naman dapat. Mukhang nakuha niya ang sistema ko. Dahil hindi naman ako ganito dati eh. Nasa akin ang lahat. Gwapo, mayaman, at matalino. Pero bigla ako nagduda sa sarili ko. Hindi ka na ba galit sa akin? Malambing pang tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung naglalambing ba siya. Pero yun ang narinig ko. I am not mad at you. Sagot ko sa kanya. Alam ko galit ka kaya umuwi na tayo. Di ba uuwi ka na bukas? Malungkot pang tanong niya sa akin. Wala ako naging sagot sa kanya kundi halik. Sinakop ko ang labi niya at agad naman siyang tumugon. Lumalim ang halik namin na para bang wala na kami sa public place. Nang tumigal kami, ngumiti ako sa kanya. I changed my mind. I am not going back to Manila. Nakangiti ako habang sinasabi ko yun sa kanya. Alam ko na ang sagot. Base sa pagtaguan sa halik ko. Alam mo ang pabebe mo, Manong. May pahalik-halik ka na ngayon? Sabi niya sa akin habang may nakangiti. What did you say, Manong? Tanong ko sa kanya kasi okay na. Pero Manong talaga eh. Senyorito pala? Bungis-ngis pa na sabi niya. I am just 25 and you are calling me Manong? Inis pang sabi ko. Ang tanda naman ang tingin sa akin. Ikaw nga, Manong tawag mo sa akin eh. 18 pa lang ako. Uwi na nga tayo. Saad pa niya sa akin. Let's mark this day as our first date. Sabi ko sa kanya, sabay hila papunta sa loob ng plaza. Hindi to makatingin sa akin. Alam ko na namumula na naman siya. Babe, are you okay? Tanong ko sa kanya. Huwag mo akong tawagin na babe sa harapan ng kaibigan ko. At isa hindi pa kaya na boyfriend kaya huwag mo ako matawag-tawag na babe. Naiinis pang sabi niya sa akin. Napangiti naman ako. Talalatang nahihiya siya pero tinatago lamang niya sa akin. Sagutin mo ako para maging officially girlfriend kita. Pabirong sabi ko pa sa kanya dahil naaaliw ako sa mukha niya. Hindi ka nga naniligaw tapos sasagutin kita? Sagot niya habang may matalim na tingin sa akin. Mukhang babaliktad yata ang sitwasyon namin dahil siya na itong masungit sa aming dalawa. Pinisil ko pa ang pisngi niya bago kami pumunta sa disco na sinasabi niya. Dahil sa selos na nararamdaman ni Manong, ang kininakaya niya sa Sabel, sundan ang mas nakakakilig pang mga tagpo sa susunod nating kabanata.